Ito pa, react lang ako nito doon sa may, naibalita rin to sa mainstream media tong Duran-Duran ng birthday party ni, regalo to sa birthday party daw ni ni Bongbong Marcos, President Bongbong Marcos. Klaruhin natin kasi may nag-comment sa akin, hindi daw ako maliwanag kung sino yung binabanggit ko. Ito na, ang birthday party nito na nag-guest ang Duran-Duran na pinapunta dito. Kaya paborito daw niya yung banda, inimbitahan. Siyempre, inimbitahan niya, may bayad yan. Lahat ng mga nila, accommodation yan. Plane ticket, magkano pa yung binabayad nila yan para ma-hire lang yan yung Duran-Duran na yan. Tapos, pinapunta dito sa Pilipinas. Siyempre, hotel, pagkain, andun lahat. So, mamaya, yung magkano yung yan, ang gastos nila lahat yan. Tapos, mamaya, gawa tayo, ulit ako. Magkomento ulit ako dyan. Ito yung video na galing to sa Showbiz Chikadoro. Siya yung nagano nito, napanood ko to siya. So, i-play ko to dito sa isang kung para mapakinggan nyo. Ito yon. Mula nang maupo si Pangulong Bongbong Marcos 2 taon na ang nakararaan, si Senador Amy Marcos ay naghahanap ng mga paraan upang madiskaril ang sandali ng kanyang kapatid sa spotlight at noong ika-13 ng Biyernes, sa wakas ay sumugod siya. Ibinunyag ng isang source na si Amy ang pangunahing sospek sa likod ng paglik ng pribadong konsyerto ng Duran-Duran sa ika-67th birthday bash ni Bongbong sa Manila Marriott. Kilalang kilala sa pag-uudyok ng family drama, si Amy ay di umano'y nag-crash sa ultra-exclusive na kaganapan, kumuha ng larawan ng iconic na 80s band na gumaganap, at pagkatapos ay mabilis na lumabas. Pinaniniwala ang agad niyang ipinadala ang leaked picture sa isang blogger na nakalink sa Duterte Die Hard Supporters o DDS. Napilitan ng Presidential Communications Office o PCO na tugunan ang pag-leak ng naturang picture na nagsasabi na ang mga matandang kaibigan ng Pangulo ay nagpasaya at si Bongbong ay parehong nagulat at nagpapasalamat na ang Duran-Duran ang nagbigay ng kulay sa nasabing birthday celebration ni Marcos Jr. Nasa may tinatayang 200 million pesos ang ginastos sa nasabing secret concert, habang ang PSG ay malapit nang mamatay sa gutom sa WPS. Dahil dito galit na galit ang matandang loyalista kay Amy Marcos na si Benji Contreras dahil hinilik nito ang magarbong birthday ng kanyang idol habang ang mga bilihin ay patuloy sa pagtaas. Ayon kasi sa kanyang post ay, wala na talagang matinong ginawa si Amy Marcos sa kanyang kapatid na si PBBM. Baka nga totoong siya ang puting ahas ni Maharlika. Ang isyong ito ay binigyan pa ng komento ng ilang personalidad sa social media. Ayon nga kay E.B. Jagulbut ay, si ating pala ang nag-leak ng picture of the Duran-Duran pa birthday concert ng adik Este Adeng niya, kaloka. Ha ha ha, ang kailangan namin ay manindigan siya para sa bayan at mamamayan, hindi yung away nila lang wala naman din epekto sa makakapal ang mukha. Ang kailangan ay siya mismong manguna paalisin ang kapatid niya at ibulgar din ang kasamaan ng pangungurakot ng pinsan niyang ganit din. If Amy will continue to stick to his brother and cousin's evil plans and let go of Sara Duterte, it will be the beginning of her downfall and lost track in politics and baka makulong pa siya, yan ang sabi ni Mata. No Marcos again, may sumpa ang angkan na yan. Mga magna, magnanakaw, manggagamit. Paudot lang ni Amy yan for her upcoming election pero let's see if Inday will bite it. Magagamit naman din talaga kaya lang Marcos Ang isyong ito. Parang hindi ako maka-react. Grabe no? Narinig nyo? Kung magkano ang estimate yun more or less 200 million. Saan pinapatama yung yung sinasabi? Nung nagko-comment na iba doon, ang daming nagugutom doon sa yung mga sundalo sa may barko sa West Philippine Sea. Na bumalik nga lang yun sa Palawan, di ba? Kasi ang katwiran nun aayusin at saka reposition ba yun? Tama ba? Kayo na magtama kung mali ako. Reposition ba yun? Kasi nga gusto ng China aalisin yun doon. So, ngayon, itong Duran-Duran nga to, birthday party ni Bongbong Marcos. Sino nga kaya nagbayad niyan?
Ba't sila nagbayad ng ganun kalaking halagang 200 million? Samantalang si Inday Sara Duterte humingi ng budget na 20 million dun sa libro niya, di yun pinayagan ng Kongreso. Kasi nga daw, bakit siya mag-ano ng mga libro na doon sa para ibigay sa mga bata? Ngayon, anong nangyari niyan? Yung video niya na nag-leak na, yung picture na nag-leak na yung Duran-Duran. Hindi ka na ano yun. Hindi ka na ano yun sa mga media masyado na ibalita. Di na, parang pahapiyaw na balita yun. Pahapiyaw na balita yun na Duran-Duran nga daw. Napanood ko yun sa TV, sa dito. Napanood ko yun. Ayos ha. Tapos, ang daming mga taong nahihirapan ngayon. Tapos, paduran-duran pa kayo. Anak ng durian kayo. Sana mabagsakan kayo ng isang buwig na durian sa ulo nyo para di na kayo makabangon dyan. Kasi ang hilig nyo sa mga socializing, ang daming Pilipinong gutom. Tapos ang katuwiran pa, ayan na naman, mahirap para sa mga mahihirap. Paano mahirap yung to? Duran-duran pinapunta nyo to, ang laki-laki ng banda niyan. Tapos, milyones ang halaga. Ayos na. Ganito na lang ang Pilipinas ngayon. Mahilig sila sa lihim-lihim. Nag-leak. Sino nga ba yung puting ahas na tinutukoy? Saan ang galing yung picture na yun? Di sila mismo nag-ahasan. Palagay ko itong tinutukoy lang si Amy Marcos. Si ano naman nag-ano niyan yung vlogger naman ito ang nag-ano niya na sa bagay, binibase lang ninyo yun sa mga komento. Ngayon, gulantang sila. Bakit nakalabas tong mga picture na to? May picture tayong nakakuha sa kabila. Kasi nga lihim. Kasi ang sabi nun daw, ang sabi daw doon ay hindi pwede magdala ng cellphone. Wala mga gadget na dalhin sa party na yun. Kasi nga yun ang gusto nila, itatago. Kasi siyempre, Duran-Duran yun. Ang mga iba dyan, panatiko ni Duran-Duran. Siyempre, mag-picture-picture yun. Kaya binawalan. Mayroong puting ahas daw nakapasok. Kaya di nila napansin yun. Kasi puting ahas, ang hirap pag puting ahas ang pumasok. Lalo na siguro kung itim. Kasi baka Black Mamba yun. Yari kayo dyan. Tapos ngayon, ang Kongreso tamimi dyan. Siyempre, di naman talaga mag-imbestiga ng mga Kongreso. Paano mag-imbestiga ng mga Kongreso dyan? Alam na natin yan kung bakit imbestigahan natin yan. Gusto natin mawala tayo dito sa posisyon. Subukan niyo mag-imbestiga dyan. Yari kayo dyan. Siyempre mga Kongreso dyan, mga Kongresman dyan, tahimik na lang tayo dito. Ibali natin sa iba to. Sa Senado ganun din. Huwag natin pansinin to. Ibali natin to kay Goo o kaya ito kay Kibuloy. Natin to. I'm sure kasagsagan pa yan ng mga Goo at saka Kibuloy na mga ganyang balita. Kaya taon din yun na papuntahin natin yung Duran-Duran na yan. Halimbawa, kung sino nagbayad yan, malaking negosyante, anong kapalit? May hinihinging kapalit yan. Regalo ko to sa'yo. Regalo, Duran-Duran tayo ha. Pag birthday mo, Duran-Duran tayo. Isa naman tuwang-tuwa. Salamat ano ko yan, paborito kong banda yan. Paboritong banda. Banda-banda ka ngayon. Anong gagawin natin ngayon sa Duran-Duran? Ang daming nagugutom. Na-dehydrate na yung mga, yung doon sa barko, na-dehydrate na yun doon sila, tapos binalik lang ito. Kinain na doon, lugaw-lugaw. Samantala kayo dyan, Duran-Duran. Pilipinas. Tapos yung iba, makapag-comment. Masama ba pag tayo dito, mag-commento tayo sa ating gobyerno? Masama ba? Pag pabor sa inyo, i-comment. Okay kayo. Ako, hindi ko naman na to, itong dinidipinsaan ko, itong tinatayuan ko ngayon, hindi ko to binoto nga. Hindi ko siya binoto yan, si Inday Sara Duterte. Hindi ko nga binoto yan. Tumayo na lang ako ngayon kasi nakikita kong parang sobra-sobra na kayo. Tapos kayo mag-comment dyan kung sino, ano-anong mga pinagsasabi nyo. Wala naman kong pakialam kung mag-comment kayo dyan Mag-comment kayo, babasahin ko rin yan. Ano gawin ko yan? Wala akong pake dyan. Ngayon,
Pag yung humingi na yan, kung sino nagregalo man yan, na milyones, 200 million, sa Duran-Duran na pa-birthday party lang, sa Marriott Hotel, ay, Kongreso, imbestigahan nyo. Baka, sigurado to, sana naman, hindi naman to mangyari din ulit kung sino yung magiging presidente sa 2028. Huwag naman sana tong habulin pa itong mga issue na to. Shout out lang dyan kung sino magiging presidente sa 2028 para uusad ang bansa natin. Kasi pag once na hinalong ka to, di uusad ang bansa natin. Focus lang. Focus lang. Relax. Focus sa trabaho kayo dyan. Tapos, huwag na nyo itong kalkalin pa itong mga ano to. Kasi, wala mangyayari sa bansa natin pag puro kayo kalkal ngayon. Huwag na yung gayahin ngayong Congress na to na puro kalkal sa trabaho, walang nagawa. Makagawa lang ng tatlong trabaho. Bastante na. Yun ay pagmamalaki nila. Pero ganitong issue na to na Duran-Duran to. Huwag naman sa itong kalkalin. Hindi rin ako nito ha. Hindi rin ako sang-ayon nito. Ngayon, gusto kong kalkalin na to ngayon. Kung gusto nyo, isabay nyo sa mga kinakalkal yung iba dyan. Pero sa sunod taon ito na kung sino magiging presidente, tapos ito pa rin ang yun. Huwag na. Pabayaan nyo na yan. Para uusad ang bansa natin talaga. Kasi pag hindi natin to pabayaan na lang yan. Para sa akin ha. Hindi ko lang alam kung sa ibang mga dyan. Paano kung may paano naman kung may nainis dito? Yun naman magkakalkal. Bahala na nga kayo. Kung gustong uusad ang Pilipinas natin, para sa akin, kung ako magiging opisyal na gobyerno sa huwag na. Tama na yan. Kung ako magiging presidente, huwag na. Babayaan na yan. Babayaan na yan kasi wala namang mangyayari sa bansa natin. Kagawin natin huwag naman sanang yung nagbayad yan, kung sinong malaking businessman daw, huwag naman sana yung abusuhin din yung mga Pilipino. Porket malapit ka sa presidente, huwag naman sana abusuhin pa yung mga Pilipino. Huwag niyong balikan yung mga Pilipino. Sigurado may kapalit yan eh. Hindi naman pwede ganun kalaking halagang na walang kapalit. Imposible. Imposible. Ay siya.